Hi mga kabayan, it's me Wong T. It's been 2 years now since I arrived here in Australia, and I would like to share with you my top 3 pros and cons being a butcher here in Australia. Bakit nga ba maraming mga Pilipino ang gustong makapunta dito sa Australia? At ang isa sa mga nakikita kong dahilan para makapunta sila dito ay ang pagiging isang butcher o matadero. Did you know Australia in 2024 exported a record of 2.24 million tons of red meat, kasama na dyan ang 1.34 million tons of beef, 359,229 tons of lamb, 255,098 tons of mutton, and 51,489 tons of goat meat to 104 countries in the world. Isipin nyo kung gaano karami yung meat na pinaprocess dito annually. So yung pros and cons na ginawa ko dito base lang sa mga naging experience ko dito sa trabaho ko. Pumunta muna tayo ngayon sa cons. Unahin po natin yung cons. Number 1, yung pain. Masakit yung katawan. Yung mga kamay mo namamaga, yung braso, itong mga daliri mo namamaga sa sobrang sakit. Dahil nga sa everyday na pagtatrabaho mo sa planta, na same movement na ginagawa mo, nagkukos siya ng pain sa kamay mo. Tapos ang pinakamasaklap dito pagkatapos mo magtrabaho, pagka uwi mo sa bahay, syempre matutulog ka na, di ba? Mamaya-maya mga madaling araw, gigisingin ka. Hindi ka makatulog ng maayos dahil sobrang sakit ng kamay mo at yung mga daliri mo. Alam niyo po ba yung excruciating pain? Parang ganon, yung parang unbearable na siya. Hindi mo na kayang tiisin. Parang gusto mo nang umiyak sa sobrang sakit na nararamdaman mo. Wala eh. Yun po yung choice na pinili ko. So yun po yung isa sa mga cons. So pangalawa, wondering, you will keep asking yourself, why did I sign for this work? Tapos tatanungin mo pa yung sarili mo, maraming what ifs, maraming ifs. Tatanungin mo ng maraming beses, kaya pa ba? Paano ko ito magagawa? Paano ko ito matatapos? Sa dami ng mga pinaprocess na lamb na dumarating sa trabaho, iniisip mo parang non-stop, parang gusto ko na sumuko, parang ayoko na magtrabaho dito, gusto ko na maghanap ng ibang trabaho sa ibang company. Ang isang planta dito sa pinagtatrabahuan ko nagpa-process ng ng 6,000, 6,000 to 6,500 per day. Ganun po kadami. So, pangatlo naman po is yung mental health issue and health problems. Kapag hindi ka handa sa trabaho na ito, you will end up hurting yourself both physical and mental. Trabaho na ito ay very demanding. Ultimo, bawat minuto binibilang po dito. Wala pong pinapalagpas yun. Ganun po yun. You will be forced to do the job kahit hindi mo na kaya. Hindi mo na namamalayan na meron ka ng anxiety at depression. And you can't do the task anymore. So before coming to Australia, make sure na you are well equipped both mentally and physically. Otherwise, masisira lahat ng mga pinagpaguran mo sa Pilipinas. Now, let's jump to pros naman. Pag-uusapan naman po natin yung mga advantages. Number 1, yung bayad or yung pay. The pay between Philippines and Australia. Australia pay way better than in the Philippines. Sa Pinas, kikita ka lang ng mga 400 to 600 pesos per day. Pero dito sa Australia, ang isang oras mo dito katumbas na ng isang araw na pagtatrabaho mo sa Pilipinas. Ganun po kalaki yung diferensya ng sahod dito. So pangalawa, family. You can bring your wife, partner, girlfriends, boyfriends with you, especially yung mga kids if married ka na. Number 3, ito yung pinaka-the best na magugustuhan ninyo, yung PR pathway. Ito yung pinaka-the best na mangyayari sa buhay ninyo after 3 years or 4 years of working in the same company. So, through your hard work and hardships, syempre, you will be eligible to become a permanent resident here as long you work for 3 years continuously
sa isang company. So, yun na nga po. Lahat po ng mga pinagdaanan ninyo, lahat po ng mga cons na nabanggit ko, mawawala yan kapag pumasok na tong pros na to. Mawawala yan lahat kapag nakalagpas ka ng 3 taon at 4 na taon para kang nabunutan ng tinik pag naging permanente ka na dito. So, syempre, malaya ka na. Magagawa mo na yung gusto mo. Pwede ka na mag-resign. You can do whatever you want. You can change your career if you still want to. Ganun po. So, yun na nga po yung mga pros and cons na ginawa ko base po sa experience ko as a butcher here sa Australia. So, sa mga aspiring butchers po dyan sa Pilipinas, keep applying lang po. Huwag po mawala ng pag-asa. Lagi lang po tayo humingi ng dasal sa taas. Kung nagustuhan nyo naman po yung content na ito, kindly subscribe to my channel, comment down below para sa mga future videos na pwede kong i-upload. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat.